Kakausap po natin si TCO Undersecretary Claire Castro. Magandang hapon po sa inyo, Yuse Castro. Yes, good afternoon sa iyo, Ruth, at sa lahat ng nanonood sa iyong programa. Good afternoon po. Direkta na po tayo, yaan sa pagsasampa ng libel sa inyo ni Congressman Leviste. Ano pong masasabi nyo dyan? Actually, Ruth, hindi ko pa natatanggap kung yung complaints, so hindi ko alam yung mga allegations. So, sasagot lang ako doon sa mga nadidinig kong sinasabi niya. According to him, kaya siya nag-file sa akin dahil sa sinabi ko daw na nagbenta siya ng kumpanya na may prangkisa. Tama? At naitanong din to sa isang programa, sa isang interview, na hindi galing sa akin ang nasabing balita ko, hindi mismo kay Ombudsman. Sa Ombudsman. Pero hindi nga niya daw sasampahan ng kasang Ombudsman. Mas pinili niya akong sampahan, kahit ako yung hindi yung source. Well, anyway, kung yun lang naman ang issue, Ruth, kasi yun lang yung nababanggit niya, siguro mas maganda, unang-una, meron naman kasi talaga siyang issue sa DOE. So mas maganda, sagutin muna niya yon kaysa ma-divert yung attention ng tao dahil baka mawala yung issue tungkol sa pagmumulta sa di umanong hindi niya pagkatalima sa kanyang obligasyon dito sa kanyang mga solar firms. At ito'y naging malaking kawalan sa ating bansa at sa, sabi ni Secretary Sharon Garin, ay naapektuhan ng 12,000 households. Yun ang sa akin pagkakaalala, ang sinabi ni Secretary Sharon Garin. So dapat masagot muna niya yan dahil talagang malaki ang epekto nito sa hindi pagtalima sa obligasyon. Now, patungkol sa sinasabi niya na sinabi ko daw na hindi naman siya nagbenta daw siya ng kumpanya na may prangkisa. Hindi din sa akin galing yon. Mismo siya ang nagsasabi sa isang interview nung tinanong siya kung ano ang estado ng solar para sa bayan na siyang may prangkisa. Sinabi niya na hindi na siya ang may-ari at tinanong siya kung ito ba'y na-divest niya. Sinabi niya, oo, nag-divest siya. So hindi sa akin galing na nag-divest siya ng property or rather ng kumpanya na may prangkisa kung hindi galing mismo sa kanya. Na makikita naman yan sa mga interviews niya. Yung medyo pinanood ko nga rin po briefly yung kanyang briefing kasi ang sinasabi niya kasi parang nagkamali daw po kayo sa anyway, masalimuot po yung mga kumpanya, no? Ang sinasabi niya lang po nagkamali daw kayo, hindi daw kayo nag-research doon sa pagtukoy sa kanyang kumpanya na binenta na hindi naman daw po niya binenta yung merong franchise. Parang ganun yung paliwanag niya, parang iba yung tinutukoy na kumpanya, ano po. Pero may binanggit din kasi siya, I mean, if you're just looking at yung mga companies na sinasabi niya, no? Pero ang sinasabi niya rin po ay tila kasi yung mga ganitong mga pahayag niyo daw nililihis lang daw yung tunay na issue tungkol dun sa usapin po ng korupsyon sa gobyerno. Ruth, hindi naman sa atin nanggaling yung issue na to. Nagsimula ito kay Ombudsman sa kanyang programa. Doon nag-start ito. At ang sabi nga niya, di ba, hindi dapat lang napiflip ang pag-aari, lalo na kung may prangkisa. At ito din naman ay nanggaling din sa Secretary of Energy. Hindi po ito galing. So hindi maaaring sabihin na iniiwas lang yung politika or iniiwas lang yung totoong issue. Iba ang issue sa flood control projects, iba ang issue dito sa kumpanya na may prangkisa na hindi daw niya natupad. Hindi niya natupad ang kanyang obligasyon. At muli, sabi niya hindi siya nagbenta ng kanyang kumpanya na may prangkisa. Mas maganda dito, Ruth. Lahat, iniimbitahan ko na. Tignan niyo po yung kopya sa SEC nitong solar para sa bayan. Makikita natin dyan kung talagang hindi siya nag-divest. Well, anyway, inamin naman niya, nag-divest siya. Sinabi niya sa interview. Yung sinasabi niyo nga kasi hindi kayo yung source, no, tungkol dito sa mga usapin, tungkol dito sa mga solar energy companies ni Congressman Leviste. Bakit po kaya kayo yung kinasuhan? Ano? Bakit po kaya kayo yung pinuntirya? Anong tingin niyo dyan? Hindi, inamin niya kanina sa interview niya rin. Sabi niya, hindi niya na makakasuhan si Ombudsman dahil daw kaibigan ng nanay niya at ginagalang niya. So does it mean ba na dahil hindi ako kaibigan ng nanay niya at hindi niya ako ginagalang, ako yung pipiliin niya? So, sinisingle out niya ako. So, parang ako yung ayaw niyang pagsalitain. Well, in the first place, sabi ko nga, Ruth, lahat ng aking na-content, base naman din sa news. At nagre-react lang tayo at ina-explain ko sa mga viewers natin yung legal implication nito. Pag kami prangkisa ka, paano mo binenta, at kung kailan kami conflict of interest. Kasi lumalabas dito, siya pa ay parte ng SPNEC. And I believe, kung hindi tayo magkakamali dyan, ang SPNEC ay also still engaging, no, and transacting with the government. So, ang tanong dyan, may conflict of interest ba siya? Being a congressman and still owns 18% dun sa SPNEC. No, I mean, it is a legal question. Kanina ho, binanggit nyo na based on DOE, no, yung statement ng DOE, may mga naapektuhan tayong kababayan dahil nga dito sa parang hindi natuloy o hindi na unsyami na programa sana nitong solar energy company ni Congressman Leviste. Pero ang sabi niya po doon sa press con, kayo daw po yung parang mga pahayag nyo ay siyang nagkaroon ng chilling effect sa mga investors dahil parang baka daw po ma-discourage yung mga investors dahil daw po na-vlog daw yung mga katulad niya na may mga ganitong hatid naman sana na serbisyo sa publiko. Tinutukoy niya po yung isang project daw po niya sa Nueva Ecija. Yung sa Nueva Ecija ba? Yung sa SPNEC? Sa ano naman po ito sa Meralco Gen naman po ito Well, anyway, kahit po walang nag-vlog, nasa news po yan. Mainstream pa po. So, papaano niyo po masisisi sa akin?
kung ang naglabas po nito ay ang Ombudsman at ang Department of Energy. Ipinaliwanag sa lahat ng mga news network, no, kung paano ba ang nangyari, kung at ano ba yung liability ng Solar Philippines na pag-aari. 99% pag-aari pa, di umano, base sa record po ng DOE, pag-aari pa po ito ni Congressman Leviste. So bakit sa akin niya ituturo kung mismo ang source ay Department of Energy at ang Ombudsman? As a lawyer po, anong tingin nyo? Kumpiyansa ba kayo na masasagot nyo po ito ng maayos? Wala pa naman po kayong kopya, sabi nyo, no? Pero ano po ang next move nyo? Well, as a lawyer and as the defendant in that case, syempre sabihin ko matatalo ko siya. Paano pong paraan? Sa paano pong paraan? Ano po yung, saan galing po yung inyong kumpiyansa? Dokumento. Okay. Ma'am, move on na tayo sa ibang issue. Medyo mainit din po kasi itong usapin ng Independent Commission for Infrastructure. Kanina, may statement na din po si Pangulong Bongbong Marcos. Sinasabi niya na parang parang towards the end na rin daw po yung tungkulin ng ICI. May direktiba po ba or may binanggit po ba ang Pangulo tungkol dito? Sa ngayon po, katulad po na sinabi ng Pangulo, titignan po niya kung maaari na yung mga naging trabaho po ay maaari na bang patapos, halos na kompleto na po. Dahil mismo si Secretary Babe Singson at si dating Commissioner Fajardo ang nagsabi na sila mismo, yung kanilang mandato ay natapos na. So titignan na lamang po kung ang mga trabaho po nila ay halos pa kompleto na. At darating din naman po tayo, nandiyan din po yung EO 94 kung sinasabi kung kailan po maaaring matapos ang trabaho ng ICI. So hintayin na lang po natin ang pronouncement ng Pangulo. Kapag nakapag-report na po siguro yung ICI at nakita natin kung ano na po yung naging trabaho nila at kung patapos na po ba talaga sila. But so far, ano po ba yung assessment nyo? Tingin nyo naging effective naman po ang ICI doon sa kanilang mga ginagawang pag-iimbestiga at recommendation ng pag-file ng mga kaso? Napaka-effective po dahil po sa kanila, marami po talaga nagsumbong ng mga kababayan natin pumupunta sa kanila. Marami rin naman po ng mga nabanggit. Although hindi ko pa natin masasabi na maaari nga sangkot. Mga nabanggit na pangalan na pumunta at nakipag-cooperate sa kanila. So, sabi nga natin sa lahat ng pinatawag nila, sa aking pagkakaalam, is dalawa lang naman yata ang hindi pumunta. Si Congressman Pulong Duterte at saka si Jose Cabral. But the rest ng pinatawag nila, ginalang sila at nagbigay sila ng kanilang mga statement. So with that, marami na po naipon at nag-gather ng mga ebidensya, mismong statements ng mga taong nababanggit. So, nakita po natin kung ilan na pong mga kaso na rekomenda nila, ilan na rin po ang naitulong nila para po mas mapabilis ang pag-iimbestiga po ng DOJ at saka ng Ombudsman. Isa pa po, Yusek, may isa pa pala kayong issue yung nung isang araw po kasi, 'di ba, nagpunta po kayo sa NBI para mag-file naman doon sa kaugnay sa grave sa mga banta po sa inyong buhay. Pero may sagot na po kasi diyan itong si Attorney Trixie Cruz Angeles ang sinasabi niya hindi daw po maituturing na grave threat yung mga ginawa niya. Reaction doon sa pagpunta niyo nga po sa NBI. Yun ang mararamdaman niya kasi sila nagsabi noon eh. Ang makakaramdam ng takot ako naman eh. Ako na pinagsabihan nila na coccyx ko lang, appendix at coccyx ko lang ang hindi ang walang latay kapag dahil sa aking pinagagawa, kapag ako nilaglag ng aking humans. Hindi sila makakaramdam ng fear. Ako ang makakaramdam dahil sa akin nila pinapunta ang mga salitang yon. So, maybe depensa nila yan at yan ang ipapakita nila sa taong bayan na wala silang ginawang pananakot. Kung wala silang pananakot, isa na din na lang nila sinabi. Ano pong pakiramdam na parang, nagiging nasa sentro po kayo, isang palace press officer na sa gitna ng napakaraming issue, may mga ganito pong parang mga kampanya against you? Sa akin paningin po, dahil mula na nagsimula po tayo maging palace press officer, talaga po yung mga fake news ay nadidebunk natin. Kahit paano po ay naitutuwid po natin para sa mata ng taong bayan. At kadalasan naman po kasi doon sa mga ibang kaalyado nila, doon nanggagaling at sila yung nagiging source ng fake news. At sa tingin po natin, yun ang ayaw nila. Kaya gusto nila akong mapatahimik. So yun lang yung nakikita ko. Kailangan ako mapatahimik, kailangan ako mawala sa pwesto. Pero siguro kaugnay lang dyan, pahabol na maikse. May statement naman itong abogado ni Congressman Leviste, si Attorney Topacio, na may targeted attack daw naman laban dito sa kanyang kliyente dahil doon sa mga tinatawag na Cabral files. Yun ang paningin nila. Kasi kung meron siyang, I do not want to say it's Cabral files, kasi hawak niya yun eh. So I will say it's Leviste files. Hawak niya eh. Diba? So pag hawak niya, ano ba naman ang problema kung ipapakita niya yan at isasabit niya yan sa DPWH or sa Ombudsman? There's nothing wrong about that. So kung gusto mo tumulong na sa'yo yung Leviste files mo, i-compare yan, kung may kopya talaga yung DPWH, di gamitin as evidence. Kailangan naman natin matuntun talaga kung sino yung mga culprits, kung sino yung mga sangkot. So that would be a great help kapag nagbigay siya ng kanyang Leviste files doon, pero ayaw ma-compare. Or kung magagamit na ebidensya, hindi pwedeng itatago niya tapos pamidya lamang siya.